kababayan, magandang umaga sa inyo, malamig na umaga. Talaga po napakalamig. Welcome to Sabi ni Daddy, ang kwento ng mga buhay dito sa Japan at sa mga panig ng daigdig. Andito po ako at naglalakad. Galing po ako ng post office. Wow! At, talagang manginginig ka po sa ginaw. Pauwi na po ako. Meron po ako inasikaso sa post office. Kaya lang po masyadong trabaho kasi marami po kasing hindi ko naintindihan at mga hindi ko kayang basahin. Kaya sinunod ko lang, susundin ko lang yung instruction na binigay niya sa akin. Titignan ko kung magagawa ko sa bahay. Thursday po ngayon at meron pong mga nagtitinda sa bangketa o sa mga talipapa. Kaya patitignan natin kung anong mga tinitinda nila. Sana pa makakakita tayo ng mga pagkain na mura na kaya po ng budget natin. Ayan. Naglalakad po ako dito sa Umotecho. Umotecho po tawag dito. Nakita niyo po alas 10 na pero kukunti pa po ang tao. Talagang iba na po ang tao noon. Talaga po na malaki na pinagbago. Mga ganitong oras kasi marami nang naman po si Daddy dilata naman ng mata kasi napipilitin po ako umihi sa gabi o sa madaling araw kasi talaga pong wala naman akong sakit sa bato dahil nagpa-check up po lang. Talagang bata pa ako, ganito na ako, lalo na pag malamig ang panahon. Talagang yung pantog mo, sabi nga nila pag tumatanda na lumiliit na, kaya hindi na kayang pigilin yung ihi o yung pag-iipon na ihi. Kaya wala pong magagawa, ganyan po talaga ang buhay. Pag nagkakaedad ka na, marami na nagbabago, hindi kagaya ng bata ka pa na talagang malusog. At birthday na anak ko, babatiin ko na siya kasi wala naman kami pera, pero lalabas daw sila ng mami niya para mag-celebrate. Happy naman ako kasi at least may time yung mami niya sa kanya. Okay, andito na po ako sa palabas ng Umotecho at makita nyo po na sa malayo na meron na po mga nagtitinda. Tuwing Webes po meron ganito dito. Talagang marami nagtitinda. Meron po mga Panginoon gamit. Sila din po yung mga nagtitinda tuwing Webes. At isa po yung pwesto gaya nitong halamanan na ito at ang mga medyas. Yan, marami po. Yung iba pa naghahanda pa lang. Meron pang tinapay. Dito po kami madalas mamalengke. Makita niyo sa mga video ko. Talaga po napakaginaw.
Meron pa mga Peche Baguio. Meron pa mga siomai. Meron yung oranges. Dito po ako nagpapagupit minsan. Tingnan ko po kung may bibili tayong tinapay dito. Meron pa mga sandwiches. Wala po akong makita na ikasisiyan ng bibig ko. Kaya dito na po ako, tumatawid na po ako ulit. Pauwi na po ako ng bahay. Tumunog na naman si Angry Birds. Grabe po. Tumutuloy yung sipon ko sa aking ilong. Wala pong gagawin kundi higupin. Higupin pabalik. Dahil sasahid po sa mask ko. Ayan. Andito na po tayo sa sentro ng inuman. Paggabi. Napakalungkot na po ng lugar nito ngayon. Grabe po. As in, wala nang katao-tao. Kahit po pagdating ng Friday at saka Saturday, talagang hindi na po naglalabasan ng mga tao dahil sa hirap ng buhay at sa dumaan na pandemic. Ganyan po kahirap ang buhay ngayon. Talaga pong palugi. Siguro hindi na may babalik yung dati na talagang bumi yung mga umiseo, mga trabaho pang gabi dahil ayaw na pa lumabas ng mga customer. Ang gagawin pa nila, bibili na lang ng alak sa convenience store at doon na lang po sila iinom sa kanilang bahay para iwas po sa sakit at iwas po sa mas malaking gastos. Ganyan po sila. Ayun, dito po ako sa park. Nakita niyo po nandito yung mga elderly natin. Nasisigla nila. Hindi ko na mamalayan, naka-close up na pala yung mukha.
Okay, dito po rin po ako sa park at pakikita ko po sa inyo yung telephone booth. Ito po ang makasaysayan telephone booth. Ayan. Makasaysayan po yan dahil yan po ang ginagamit namin noon sa pagtawag sa mahal namin sa buhay. At kung makikita nyo po yung mga talento na kagaya namin na tumatawag po sa Pilipinas, talaga pong itong telephone booth na ito ay kahit sa telephone booth po talagang pila dahil sa ito lang pong paraan para magkaroon ng komunikasyon sa aming mga mahal sa buhay. Ang telephone booth na makasaysayang telephone booth na ito ngayon po wala na, malungkot na po. Talagang halos wala nang gumagamit kasi meron na modern technology at meron na mga cellphone para makita natin ang ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Mabuti po rito sa loob at tahimik at talaga pong mainit. Eto, dito po kayo uupo. Diyan po kayo uupo. At meron po sila international domestic. Gamit lang po kayo ng card para po makatawag kayo sa Pilipinas. Meron din po mga emergency hotline kagaya po ng police, ng bumbero, ambulance, tsaka po sa pag may mga sa dagat. Yan. Masarap po. Susunod po dito ako magba-vlog kasi po tahimik at tsaka po mainit. Hindi po ako giginawin. Labas na po ako. Sana po wag alisin yan dyan dahil malaking bagay po yan. Okay, that's it mga kakwentuhan ni Daddy. Sana po ay nasa mabuting kalagayan. Ulanin sana kayo ng grasya at sana po huwag niyo kalilimutan na alagaan ninyo sarili dahil ito po lamang ang ating kayamanan na maaring may pagmalaki at hindi po mababayaran ng pera ang ating kalusugan. So maraming salamat po at sa muli nating kwentuhan. Paalam po sa inyo lahat. Hanggang sa muli po. Close up na naman si Daddy. Puro mukha na lang. Pasensya na kayo sa mukha ko. Mag-iingat kayo lagi. Huwag po kalilimutan magdasal dahil wala pong imposible sa Diyos. Basta huwag lang tayo makakalimot para po biyaan tayo ng grasya at maging maganda ang ating buhay, lalo na ngayong pumasok ang 2024. Hanggang sa muli, bye bye.